Alexa POV. Naghahanda na ako para matulog nang marinig kong pagtunog ng aking cellphone. Dali-dali kong sinagot iyon na hindi man lang tinitingnan kung sinong tumatawag. Hello? Seryosong sagot ko. Priscilla, kumusta ka? Nasa kondo ka na ba? Sagot naman kaagad ng nasa kabilang linya. Hindi ko maiwasan na mapakunot noo nang mabosesan ko siya. Walang iba kundi si Luther at halata naman na siya talaga dahil siya lang naman ang tumatawag sa akin ng pangalang Priscilla. Oo, kanina pa. Inihatid ako ni Emerald. Sagot ko din naman kaagad sa kanya. Good. Siya nga pala, may pinadeliver ako mga pagkain para sa'yo. Baka parating na yon, kaya abangan mo na lang ha. Medyo masama ng panahon at kailangan mo ng stocks. Kapag hindi bumuti ang panahon bukas, huwag ka na lang munang pumasok ng opisina. Wala din ako sa opisina bukas dahil may meeting akong dadaluhan sa bandang norte. Seryosong bigkas niya. Okay. Kapag kaya naman ng panahon bukas, papasok pa rin ako. Salamat, mahina akong sambit. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Bakit ba napakabait niya sa akin? Talagang personal niya pa akong tinawagan para kamustahin? Nagbago na ba siya? Magbabago na ba ang pakikitungo niya sa akin? Hindi kagaya dati naramdam kong pagiging obsessed niya sa akin. Sa araw-araw na nagdaan, ibang-iba ng pag-uugali na ipinapakita niya at ibang-iba na din ang pakikitungo niya sa akin. Good night. Save this number at kapag may kailangan ka, don't hesitate to call me, okay? Seryosong sabit niya pero may kalakik na lambing na kung nahimigan sa boses niya. Ni hindi ko napigilan pa ang pagsilay ng ngiti sa labi ko. Sino ba naman ang hindi mangingiti na ang Luther na tinitingala ng lahat ay heto? Tinatawagan ako na para bang isa siyang mabait na boyfriend na nag-aalala sa kalagayan ng kanyang girlfriend. Priscilla, I said good night. Nandyan ka pa ba? Hindi ka na nakasagot ha? Narinig ko muling sambit niya kaya hindi ko na napigilan pang mapatikim. Bigla din ako nakaramdam ng pag-iinit ng aking pisngi. Nakakaramdam din ako ng kilig sa hindi malamang dahilan. Yes, nandito pa ako. Ano nga ulit yun? Nakangiti kong tanong sa kanya. I said good night. Sige na, mukhang mahina yata ang signal ah. Ano nga palang gusto mo pasalubong sa pagbalik ko? Seryosong tanong niya sa akin. Naku, wag na po sir. Salamat na lang po. Sagot ko naman at hindi ko na hinintay pa na makasagot siya. Kusa ko ng pinatay ang tawag. Pagkatapos noon, wala sa sariling patihaya akong napahiga sa ibabaw ng kama. May ngiting nakaguhit sa labi at napatitig sa kawalan. Heist, ano bang nangyayari sa akin? Bakit ko ba ito nararamdaman? Nasa ganun akong wisyo nang marinig ko ang pagtunog ng doorbell. Dali-dali kong hinablot ang aking roba at lumabas ng kwarto at naglakad patungo sa main door ng condo unit. Sumilip pa ako sa maliit na butas at nang mapansin ko ang tatlong katao na nasa labas, dali-dali ko nang binuksan ang pintuan. Miss Priscilla Alexa Romualdez? Nakangiting tanong sa akin ng isa sa kanila. Dali-dali naman akong tumango. Yes, sagot ko. Delivery po ma'am, sagot niya naman kaagad ng mga ito. Wala sa sariling napatingin ako sa hawak nilang iba't ibang klaseng paper bag. Delivery? Bakit ang dami at parang galing sa iba't ibang shop yata? Yun kasing nababasa ko at nakikita kong logo sa hawak nilang mga paper bag. Ganun pa man, hindi ko na pinagtuunan pa ng pansin. Kusa ko na lang silang pinapasok sa loob para silang na maglagay ng mga dala-dala nila dito mismo sa loob ng unit. Pagkatapos nilang mailagay lahat, kaagad na din naman silang nagpaalam. Nang makaalis ng mga nagde-deliver, muli akong sinarang pintuan ng condo unit. Sinigurado kong nakalock yun for my safety. Dahil mag-isa lang ako dito sa unit ko at pagkatapos noon, isa-isa ko nang tinignan ng mga items na kaka-deliver lang. Galing ang lahat ng ito kay Luther at hindi maipaliwanag ng damdamin ng kaagad na lumukob sa puso ko. Habang isa-isa kong tinitignan ang mga bagay na nasa loob ng paper bag. Hindi lang kasi mga pagkain ng laman kundi meron ding mga damit. Maraming damit, bags at mga sapatos at sandals na alam ko hindi basta-bastang mga presyo. Ano na naman ang nakain niya? Bakit niya ako binibigyan ng mga ganitong bagay? Ano na naman ba ang gusto ni Luther? Mahinang bulong ko sa sarili ko. Lahat ng items na ipinadala niya sa akin ay naaayon sa panlasa at gusto ko. Siguro nga kilalang kilala na rin ako ni Luther. Naalala niya pa rin kung anong gusto ko at ayaw ko.
Hindi ako materialistic na tao kaya naman tinabi ko na muna ang mga pinadeliver na mga items sa akin ni Luther. Maliban sa mga pagkain, wala akong balak na pakialaman ang mga bagay na ibinigay niya sa akin. Gusto kong isauli sa kanya lahat yon dahil hindi ko matatanggap. Ayaw ko din kasing isipin ito na gustong-gusto kong ginagawa niya. At natutuwa ako. Naging maayos ng panahon kinabukasan kaya naman maaga pa lang gumayak na ako papasok ng opisina. Sumisikat na din naman ang araw na para bang nagdahilan lang ang langit kahapon ng hapon at gabi dahil sa lakas ng ulan. Nag-grab na lang ako at mabilis akong nakarating ng opisina. Kaagad akong pumasok sa loob nang hindi ko maiwasan na magtaka dahil habang naglalakad ako patungo sa elevator, napapansin kong kakaibang tingin sa akin ng ibang mga empleyado ng iba't ibang department. Siya ba yung napapabalita na bagong apple of the eye ni Mr. Blanco? Sa bagay maganda naman pala eh. No wonder na gusto siya ni Mr. CEO. Narinig kong sambit ng isa pa. Hindi ko na lang pinansin pa, bagkus mabilis ang hakbang na naglakad na ako patungo sa may elevator. Oo nga, maganda nga siya, pero alam naman natin ang ugali ni Mr. CEO. Mabilis magsawa sa mga babae at tsaka ko na baka hindi abuti ng isang buwan. Pagsasawaan siya kaagad. Pwera na lang kung magaling siyang mag-perform sa harap ni Mr. CEO. Narinig kong sambit ng isa pa na sinabayan pa nito ng pagtawa. Pinilit ko na wag pansinin ang pag-uusap nila pero kung ganitong dinig ng dalawa kong tenga ang pag-uusap at alam kong ako ang pinag-uusapan nila, hindi ko mapigilan na makaramdam ng lungkot. Bakit ba kasi ang tagal bumukas ng elevator? Feeling ko kasi matutunaw na ako sa hiya eh. Mas pinili ko na lang tuloy na yumuko para deadmahin ang mga salitang kumakalat sa buong paligid. Halos isang buwan pa lang ako dito sa trabaho ko pero nachichismis na kagad ako. Ay, Alexa? Mula sa pagkakayo ko, wala sa sarili na paangat ako ng tingin nang marinig ko ang isang familiar na boses. Alexa, ikaw nga. Kamusta ka na? Nakangiting muling tanong ng walang iba kundi si Daniel. Yes, ang ex-boyfriend kong si Daniel ang nasa harapan ko ngayon at hindi ko na alam ang gagawin ko. Lalo na at nakatingin sa amin ng mga tsismosang mga staff. Daniel, ayos lang. Ikaw, kamusta ka? Pilit ang ngiting sagot ko sa kanya. Parang gusto ko nang mag-walk out, lalo na't napapansin ko ng kakaibang pagtitig sa akin ng mga taong kasabayan ko naghihintay sa pagbukas ng elevator. Ayos lang. Teka, doon tayo sa kabila. Masyadong crowded dito at para makapag-usap tayo ng maayos. Grabe, ang tagal nating hindi nagkita ha. Saang department ka pala na-assign? Nakangiting tanong nito sa akin at hindi na ako nakapalag pa nang bigla niya na lang akong hawakan sa aking kamay at hinila patungo sa isa pang elevator. Ang elevator na alam kong bawal gamitin ng mga normal na mga empleyado. Para lang yun sa mga CEO at mga VIP na mga tao. Daniel, sa kabila na lang ako sasakay. Saka pwede bang bitawan mo muna ako? Mahinang sambit ko. Pilit kong hinila ang kamay kong hawak niya at kaagad naman ako nakahinga ng maluwag. Nang sa wakas ay binitawan niya din naman kaagad ako. Sorry, na-overwhelm lang talaga kasi ako nang makita kita dito sa LMB. Grabe, hindi mo lang nabanggit ni Uncle na dito ka na pala nagtatrabaho? Nakangiti nitong tanong. Oo mag-1 month na. Sagot ko din naman kaagad sa kanya. Pinilit kong deadmahin ang mga titig na ipinupukol sa amin ng ilan sa mga empleyado. Lagot na at mukhang madadagdagan pa yata ang issue tungkol sa akin. Great! So pwede kitang yayain na kumain ng lunch mamaya? Don't worry, treat ko. Gusto pa kasi kitang makausap eh. Yun ay kung ayos lang sa'yo. Nakangiti nitong bigkas. Pigil ko naman ang sarili ko na mapangiwi. Baka hindi pwede. Marami akong tatapusin na trabaho at baka sa cafeteria lang ako kakain. Pilit ang iting sagot ko. Come on, Alexa. Bihira lang ako magyaya kaya sana naman pagbigyan mo naman ako. Saka sandali na namang tayo eh. Diyan lang tayo sa kalapit na resto. Susunduin na lang kita sa department mo before lunch. Ayos ba? Nakangiti nitong sagot sa akin. Wala na akong nagawa pa kundi ang tumango na lang. Nasa dugo na yata ng mga blankong pagiging makulit. Isang blanko itong ex-boyfriend kong si Daniel at tiyuhin niya si Luther. God, gusto ko silang iwasan pero bakit sila itong lapit ng lapit sa akin? Naka-move on na ako eh. Naka-move on na ako sa lahat ng pait at sakit na nararanasan ko. Dulot ng nakaraan.
Hindi ko nalang pinansin ang mga patutsada ng mga kasamahan ko dito sa department namin na sila Anne, Mary at Susan. Iniisip ko na lang na siguro inggit lang talaga sila sa akin. Nandyan naman si Emerald na noon pa man ay kaibigan ko na never akong hinusgahan. Lunch time, let's go! Narinig kong sambit ni Susan. Wala sa sariling nagangat ako ng tingin at napatingin sa kanila. Napansin kong naghahanda na sila sa pagbaba sa cafeteria para kumain ng lunch. Ikaw, Emerald, sasama ka ba sa amin? Nakangiting tanong ni Anne kay Emerald. Napansin kong napatingin din sa akin si Emerald kaya naman kaagad na rin ako nagsalita. Sumama ka na sa kanila, Emerald. Nakangiti kong bigas. Paano ka? Hindi ka ba sasabay sa amin? Nagtatakang tanong nito sa akin. Sasagot sana ako kaya lang siyang pagdating naman ni Daniel. Alexa, lunchtime na. Let's go! Narinig kong sambit nito. Napansin kong lahat ng mga kasamahan ko'y napatingin sa kanya. Kitang-kita kong pagkagulat sa mukha ng mga to. Hala, si Sir Daniel. Narinig ko pang sambit ni Mary. Kung ganun, kilala rin pala siya ni Sir Daniel. Sa bagay, pamangkin siya ni Luther kaya hindi malabo yun. Okay. Emerald, kay Daniel na lang muna ako sasabay sa pagkain ng lunch. See you later na lang. Nakangiti kong sambit at hindi ko mapigilan ang mapasulyap sa mga kasamahan kong mga inggitera. At doon ko napagtanto na feeling ko masinusga nila ako ngayon. Lahat sila'y makahulugang nakatitig sa akin. Alam ko na ako anong iniisip nila. Malandi ako dahil pagkatapos kay Luther, kay Daniel naman ako sasama ngayon. Ay, ang hirap ng ganito. Ang hirap magkaroon ng mga kasamahan sa trabaho na sa bawat galaw mo, akala mo bawat kilos nakasunod ng mapanghusga nilang mga mata. Ha? Sige Alexa, enjoy! Nakangiting sagot naman ni Emerald. Kitang-kita ko din ang pagkagulat sa nakangiti nitong mukha. Kaagad na din akong sumama kay Daniel. Mabuti na lang talaga at wala si Luther. Kung hindi siguro ko makakasama nito kay Daniel eh. Ganun pa man, kailangan kong itatak sa isipan ko na wala namang masamang pagsama ko kay Daniel. Kaya bahala na sila kung gusto nila akong husgahan. Basta ako, malinis ang konsensya ko. Sa isang restaurant malapit sa opisina kami nakarating ni Daniel. Umorder kaagad kami ng makakain since 1 hour lang naman ang break time ko. So, kamusta ka na? Nakangiting tanong sa akin ni Daniel pagkatapos naming maka-order. Hinihintay na lang naming ma-serve ang mga pagkain. Ayos lang naman. Ikaw, kamusta? Nabalitaan kong tungkol kay Alvira. She deserved it. Sinira niyang relasyon natin noon kaya bagay lang sa kanyang nangyari sa kanya ngayon. Seryoso niyang sambit. Wala sa sariling napatitig ako kay Daniel at doon ko napagtanto ang lungkot na nakaguhit sa mga mata niya. Hindi ko naman malaman kung anong sasabihin ko. Alam mo, kung hindi sana ako nagpadala sa pang-aakit sa akin ni Alvira noon, siguro hanggang ngayon masaya pa rin tayo. Hindi sana nangyari mga nangyari na. I am sorry, Alexa. Seryoso nitong sambit. Daniel, ano ka ba? Nangyari ng lahat at hindi na maibabalik pa. Hindi na natin kailangan pang pag-usapan ang nakaraan. Seryoso kong sambit. But I can't help it, Alexa. Hanggang ngayon, nasasaktan pa rin ang kalooban ko sa mga nangyari. Sinira kong relasyon natin. Sinayang at sinaktan kita. Seryoso nitong sambit. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig ko mula sa kanya. Hindi ko din nakalain na ito na magiging topic namin ngayon. Daniel, kalimutan mo ng lahat. Oo, masakit ang mga nangyari. Halos lumuha ako ng dugo noon pero pinatawad na kita. Ayaw ko nang mabuhay sa nakaraan kaya nandito ako ngayon. Kahit nasa paligid lang si Luther na isa sa mga dahilan kaya durug na durug ako noon, pinilit kong pakasimahan siya sa trabaho. Seryoso kong sambit. Napansin ko ang kaagad na pamumula ng mga mata niya na para bang nagpipigil siyang maiyak. Alexa, kung saan napakahirap na ng sitwasyon ng lahat-lahat, bakit saka ko na-realize na mahal pala kita? Seryoso nitong sambit. Kaagad namang nalaki ang mga mata ko sa gulat. Alam ko kung anong nangyayari sa pagitan yung dalawa noon ni Uncle Luther. Hindi mo lang alam na sa tuwing nakikita ko magkasama kayong dalawa ni Uncle, durug na durug ako. Saka ko na na-realize ang kahalagahan mo pero wala na akong nagawa pa. Pag-aari ka na ni Uncle Luther. Muli niyang bigkas. Sa pagkakataon na ito ay may pumatak ng luha mula sa kanyang mga mata. Tulala ako napatitig sa kanya. Sana hindi na lang kita niloko. Siguro kung hindi sa maling desisyon ko.
Hanggang ngayon, masaya pa rin tayo. Nangako ako sa'yo noon na ikaw lang pero hindi ko natupad yun. Muli niyang sabit habang puno ng emosyon ang kanyang mukha at patuloy sa pagpatak ang luha mula sa kanyang mga mata. Kung maibabalik ko lang ang lahat, hindi sana kita sinaktan. Muli niyang sambit. Daniel, please. Tapos ng lahat ng yon, napatawad na kita. Seryoso kong sambit. Isang malungkot na ngiti ang kaagad na gumuhit sa labi niya habang nakatitig sa akin. Yeah, napatawad mo na ako pero hindi ibig sabihin nun na mahal mo pa rin ako, hindi ba? Seryosong sambit niya. Kaagad naman ako nag-iwas ng tingin sa kanya. Gusto ko nang kalimutan ng lahat-lahat. Hindi ako ang babaeng karapat-dapat sa'yo kaya dapat lang nakalimutan mo na ako. Seryoso kong bigkas. Napansin ko ang pait na nakaguhit sa mga mata niya habang hindi niya pa rin inaalis ang pagkakatitig sa akin. Dahil ba kay Uncle? Seryosong tanong niya. Siya pa ba ang mahal mo? You refuse to answer, Daniel. Masyado ng personal, seryosong bigkas ko. I understand, Alexa. Malungkot na sagot niya sa akin at nang sa wakas, dumating na din namang in-order namin na pagkain. Habang kumakain kami, nanahimik na din si Daniel, pero nahuli ko siya na palagi ang panay ang sulyap niya sa akin. Hindi ko nalang pinapansin pa. Kung nagsisisi man siya sa mga nagawa niyang pagkakamali noon, hanggang doon na lang yun. Ilang saglit lang matiwasay din naman kaming natapos sa pagkain. Muli akong inihatid ni Daniel ng opisina kung saan naabutan kong mga kasamahan ko na abala na sa kanilang mga trabaho. Pero nang mapansin nilang pagdating namin ni Daniel, kaagad din naman silang napatingin sa amin. Alexa, mabuti naman at dumating ka na. Tumatawag si Sir Luther at hinahanap ka. Nakangiting kaagad na salubong sa akin ni Miss Misty. Wala sa sariling napatingin ako kay Daniel. Hindi ko alam kung anong kailangan ni Luther at bakit ito tumatawag sa akin. Siguro naman walang nagchismis sa inyo kay Uncle na akong kasama ni Alexa na kumain ng lunch, hindi ba? Singit naman ni Daniel sa usapan. Alam niya po, Sir Daniel. Tumawag siya kanina at tinanong kung nakabalik na daw po si Miss Alexa. Galing ng break time. Nakangiting sagot naman ni Miss Misty. Ganun ba? Oh, okay. Paano ba yan? Mauna na ako sa inyo, Alexa. Nakangiting wika ni Daniel at tuluyan na itong naglakad paalis. Samantalang si Miss Misty naman ay napansin kong muling may tinawagan kaya naman nagpasya na akong bumalik na lang sa aking table. Malandi. Balak yatang tuhugin na magtiyuhin. Narinig kong bigkas ni Susan. Kaagad ako napatingin dito at seryoso siyang tinitigan. May problema ba tayo, Susan? Seryosong tanong ko dito. Nakakapi ka ng babaeng ito eh. Ang dumi ng takbo ng isipan. Ano bang problema mo? Bakit na masyado kang guilty? Sagot din naman kaagad nito. Ayaw din palang patalo. Imbis na mag-sorry dahil sa pagiging tsismosa niya, siya pa itong matapang ngayon. Walang problema sa akin. Baka sa'yo meron. Nakataas ang kilay ko. Hindi to nakaimik pero matalim ang mga matang tinitigan ako. Miss Alexa, tatawag daw si Luther sa phone mo. Muling wika naman sa akin ni Miss Misty. Kaagad ko namang kinuha ang phone ko sa aking bag at doon ko na nga nakita na tumatawag sa akin si Luther. Kaya kaagad ko tong sinagot. Hello sir, seryosong sambit ko. Napansin ko nagkatitigan pang tatlong tsismos at sabay nila akong pinukol ng mapanghusgang tingin. Tumayo ako para lumayo ng konti sa kanila habang kausap ko si Luther. Alam kong gagawin na naman nilang issue ang pagtawag nito sa akin ni Luther, kaya sumasakit na talagang ulo ko sa kanila. Balita ko, dyan galing si Daniela. Direkta at na walang paligoy-ligoy nitong sagot mula sa kabilang linya. Opo, lunch break po kanina. Nangyayain niya ako na mag-lunch sa labas. Kaswal kong sagot dito. Kailan pa nahawaan to si Luther sa pagiging sismoso? And sumama ka naman kaagad? Nang ganun-ganun lang kabilis, Priscilla? Seryosong tanong nito sa akin. Halata din sa boses nito na mainit ang ulo kaya hindi ko malaman kung anong isasagot ko. Ano bang problema ng lalaking to? Bakit pati ang pagsama ko kay Daniel na kumain ng lunch gusto pa yatang gawing issue? Wala naman po sigurong masama kung sasama ko sa kanya para kumain ng lunch, hindi ba? Mahinang sambit ko dahil bigla ako nakaramdam ng kaba. Sa maiksing panahon na magkasama kami ni Luther noon, kilala ko siya. Kilalang kilala ko na siya at kahit sa boses, alam ko kung kailan siya galit or hindi. Pabalik na ako ngayon ng Manila. Hintayin mo ko sa opisina.
Mag-usap tayo. Singlamig ng yelong boses nito kaya naman hindi ko maiwasan na makaramdam ng pangamba. God, kailan pa naging mali ang i-accept ang invitation ng isang dating kakilala na kumain ng lunch sa labas?